Mayong hapon. Merry Christmas. Amen. Salamat kay sa matag usa no. Sa pag-adto karon nga hapon. And dili ko magdugay. Mabuo lang niya akong mensahe. Gusto lang ako i-challenge sa matag usa that ang kanta nag-ingon siya ibiyaan niya iyang trono and his kingdom above para lang luwason ta. Amen. What a blessed God, what a loving God. Nindot kayo ang testimony sa Ginoo. Nalito magduga sa kanina, I will speak about rendering. Okay, rendering our right dira sa Dios. Atong abrihan ang book of Psalms chapter 116. 116 verse number 12 down to verse 19. And then if you are turn there, kung nakita niyo palihog tindog palihog, atong basahon responsibly. Okay? So wala kayong mga igsuon, ganyan nag-study ko, ni kalit burn out. Napalong nga ang akong gihimo nga mensahe, igo ra gyud ako wala gyud ako save, napalong tanan ba, papa tanan. Patay ako unahon na mental block pod. Wala critical situation kang gunindot na kay imong study ba niya, burn out na kalit niya ang imong ibang sulat, mawala tanan, ma-erase tanan. So, mo dili kalit ang burn out. Nga gisingin nitag maayo na wa ta nagsugod ganina, dito balad ang kuryente. May kanang sugod ta, ginawa kit anya luya basta ko mga kanak-kanak ta wala kay mic. Di ba balik yung kuryente, amen? Blessing kayo ginawa dito. Maayo kay Diyos all the time. God is good. Okay? Verse number 12 down to verse number 19. So good sa Psalms 116. Always remember the book of Psalms. Ang writer is David. When David wrote this kind of Psalms, blessing kayo in life niya. And I believe it will be a blessing po sa ato. So good to 12. Sabay sa tanan. Hangkod sa verse number 19. Atong sabay nagbasa, andam, ready, start, begin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Verse 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Verse number 16. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the sons of thy handmaid. Thou hast lost my bands. Verse 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord, and I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Maigsuon karon nga hapon, atong tun-an verse number 12, what shall I render unto the Lord? Unsa man ang atong pwede nga ihatag, ibalos, or render means unsay ato pwede nga ibalik dira sa Ginoo. Mag-ampo ta, let us pray. Lord, once again, salamat Lord God sa iyong kaayos sa among kinabuhi, Lord. Salamat sa mensahe na imong gihatag kanamo, Lord. Salamat Lord God sa Biblia, sa kanta, Lord, na nagpa-remind sa mua na you are born in this world to die, to pay for our sins. Salamat Lord God kay kami dili magbayad sa among mga sala, na ay Dios nga nahigugma namo na maorgi able makabayad sa among mga sala. Thank you Lord for that gift of salvation Lord God. Salamat kay Lord sa libre nga kaluwasan. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi Lord throughout the week. Nagauban ka sa amuha, dili lang Lord God sa physical, sa financial, but spiritually Lord God, tinuod jud ka nga Dios sa among kinabuhi. Lord, tonight, ang akong pag-ampo ikaw magauban sa amuha. Kung naa may mga sala Lord nga nahimo, we ask forgiveness Lord. O wala tayo butang nga makababa Lord God sa pagtuon sa imong pulong. Panalangini ang matag usa Lord. Holy Spirit, with our sa mong itawag na taliwala karon, ikaw magalihok sa matag kasing-kasing unang-una. Ikaw yung maghahatag ka na ogan, Lord God. Ikaw maghahatag peace of mind, Lord. Tanggala ang mga butang, Lord, na mao'y nagapababag sa pagtuon sa imong pulong. Kung naa may mga problema, Lord God, help us to ibili na sa na, kalinta na sa Lord God, patunahon na mo ang imong pulong. Kaya maorgan niya ang time kung namin simbahan. Lord, we put everything into your hands today. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Please be seated. Now, igsoon, nindot kayo ang pulong sa Ginoo. In verse number 12, ingon ang Bible at Psalms 116 verse 12, ingon diya, verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? So, ingon ang Bible, igsoon nga, ang sa Bisaya pa, unsa ang atong ihatag ngadto sa Ginoo tungod sa tanan niyang kaayuhan, ngari ka nako. When David said, ano sa ba, Lord, unsa man akong ipili ibalik sa imo? Nga halos namang tanan imong pagkamaayo, Lord, imong kaluoy, imong grasya, imong gugma, imong protection, Lord, imong provision, ako namang naangkon. Mga benepisyo ba na imong naangkon sa Ginoo? And that's why David said, Lord, what I rendered unto thee, unsa man akong pwede nga ibalos
or unsa man akong pwede pwede nga ihatag. Not only igsoon sa gitawag nga benepisyo na nakuha sa Ginoo, but verse 13, dindot kayo pulong sa Ginoo sa diya, I will take the cup of salvation. Ingon sa verse diya, ako mudawat sa kopa sa kaluwasan, og mutawag na sa ngalan sa Dios. Now verse 13 igsoon mo ni natabo sa imuha. In book of Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. When David said verse 13 po dito, tinisip po dito, padayo lang. Tinisip po dito, 16 na, 116 na siya, pati sa Bible. Ingon sa diya, unsa ang ako nga, ako mudawat sa kopa sa kalwasan, og mutawag na sa ngalan sa Ginoo. So I still believe today. Gatuo lang gapon ko nga ang kaluwasan sa usa ka tao, kailangan siya mutawag sa Dios. Ang kaluwasan sa kalag sa tao, kailangan niya ma-realize na niya sa sinner, o kailangan sa Savior. O kung wala na igsoon, ma-realize niya, kailangan siya mutawag sa Dios para maangkon niya ang kaluwasan. O maunay natabo sa tuwa. Sa diya, sa una atong kinabuhi, gubot kaayo, ang atong kinabuhi, walay direksyon, ang atong kinabuhi, nagpuyo sa sala, ang atong kinabuhi, igsoon, naa sa tawag ng mga sala, but thank the Lord, sa diya nga nitawag ka sa Dios, sa diya nga imong gisaligan, sige sa mitawag ka kasing-kasing, when you receive the Lord Jesus Christ, itawag ka sa iya, thank the Lord, kanaan ang direksyon mo kinabuhi karon. That is the benefits of the Word. Mga kaayuhan sa Diyos. Salvation is free. Ang kaluwasan libre. Ang naghago si Kristo. Siya ang nagpundar, siya ang nagsakripisyo. Itong atong gihistoryahan, 5 kasamad ang iyang hayaguman. Dili na basa-basa ang iyang pagsacrifice, kidagan kay samad, gikulata, gidublaan, ginatigong for 39 times, gibangkaw, niagas ang dugo sa Kalbaryo, para lang yun maangkor itong kinabuhi nga walay katapusan. Ang thank the Lord soon, ato lang nga angkon karon. And verse 14, at ibadayo ni siya. Ingon sa Bible, ako mubayad sa akong mga panaad ngadto sa Dios. Wow, a blessed verse. Karon diha sa presensya tanan iyang katawhan. Ingon ang Bible igsoon sa diha ang tao naluwas na. It will relate sa mga saved mga believers. Sa diha nga naangkon nimong kaluwasan, na ay gitawag na service sa mga pagpangalaga pastor. Mga vows nimo, mga commitment sa Dios. Ayaw nakalimti kayo naman, wala na nakalimtan sa Dios. Naatay mga vows. Taliya ka na saved ka, na ay nakwali, na-convict ang Ginoo sa imong kinabuhi, i-offer ni imong lives sa Ginoo, na ay mga butang imong gisurrender sa Dios. Ang bayaw ay igsoon kung unsa imong gisurrender sa Ginoo, ayaw na gibawi. Kaya ang imong gisurrender sa Ginoo igsoon, na ay kay dindot kayo nga usaman. Panalangin diya sa imong kinabuhi. In verse number 15, ayon sa Bible, bililhon diya sa pananaw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga balaan. What a blessed. Kung makakasing istoryahan direksyon, mga safe nga mga tao. Ang tao kung mamatay, ingon sa Ginoo, ingon sa Biblia, kung ang tao na mamatay, precious isa. Balaan ni atubangan sa Dios. Ingon sa verse 15, precious is in the sight of the Lord, is the death of His saints. Mga na kung ang tao kung mamatay siya nga luwas, o na ay gamay nga subo sa pamilya, pero kung nakabalo siya nga luwas ng mga tao, ikaw nga pamilya, dili kay kayo nga grabe ka subo, nakabalo ka ang iyang talag naa sa langit. Pero bantayin na ay mga tao nga dililuwas. Kung mamatay, labi yun na, hilap dito, basol dito, complain dito. Na ay mga putang nga di na masabtan, pero yung Bible igsoon, if you are saved, the Bible says, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kalipay din ang kamatayon kung luwas. Pero kung dili ka luwas, lisod yung kayo na. Problema din na. Pero ang Bible says, sugod sa verse number 13, ang kaluwasan, pinaagi sa iyong pagdawat ng Christ, sa pagsalig niyo kang Christ, una nangalagad sa Ginoo, yung Bible niya, mga panaan mo sa Diyos, imong gituman, sa tubangan, sa gitawag ng mga katawan sa Ginoo. In verse 15, kung maabot ang kamatayon, mahalagad sa igsoon, na ay kilaugan. Na wala ka nangalagad para maluwas ka. Nangalagad ka tungod kay luwas na ka. Usa sa mga pamaagi nga imong gisurrender imong life sa Diyos, kitungod na saved na ka. Don't misunderstand. People today serving the Lord, ang ilang pag-serve, nindot kaayo, hangtod sa hangtod, mag-serve sila, kay basi pa lang maluwas sila. Luoy kayo, no? People today very religious, faithful kay sa simbahan. Nindot kayo ang pamorma kung magsimba, nindot kayo ang kahintang kung nakasimbahan. Pero ang problema, wala na kasiguro kung maabot ang kamatayon paadto sa langit. Ang pinawig soon, yung sa Bible diya, verse 13, gisumpay-sumpay na siya.
ang kaluwasan na angkon unya nagsaad ka sa Ginoo, ang imong gisaad sa Dios imong gituman sa katawan sa Ginoo, unya kung maabot ang kamatayon what a blessed. Ingon sa Bible, precious bililhon. Okay, bililhon ang atong kamatayon. Kaya naman, kauban na nimo ang Ginoo hangtod sa hangtod. Amen. Nindot kay na. Kana bang ugong kamatayon di mo mabalaan anytime mamatay man kita. Naagi appointed time nato ka maabot ang kamatayon ba. So mao na kung ang usa ka tawo kung ato ibalaan lang gyud siya nga namatay siya, gikuha sa Ginoo, save siya. I believe na amang gikasubo, na magisubo for dili ingon subo ayo tawod kinai paglaom. Ang paglaom unsa man nakaangkon kang Kristo. Pasalamat niya na. Verse 16, ang verse 16. O Lord, truly I am thy servant. What a blessed si David. Istorya si ang Ginoo, O Lord, ako usan mo ka sulugoon. Ako ang imong sulugoon, ang lalaking anak, imong babaeng sulugoon. Ikaw bibadbad sa akong mga gapos. What a blessed igsoon. When David said, himo siya ang servant sa Ginoo, and then gitanggal sa mga gapos, verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Pagpasalamat. Yung sa Bible, be thankful always, no? Be thankful in that I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. Now, duha klase prophet Andre igsoon nga nagtawag sa Ginoo. Una nagtawag sa Ginoo para ma-save. Ikaduhang pagtawag igsoon, nagtawag kay naman nagpasalamat sa Dios. O ba kay igsoon kani mga tao nga mga unthankful, mo ni mga tao nga reklamador. Kani mga tao nga unthankful, mo ni mga tao nga dili satisfied kung say naan nila. Kung makita mong tao nga dili mga unthankful nga mga tao, igsoon mo ni mga tao kung sa diin permanente gubot ang ilang unahuna. Dili makontento kung unsay naa nila. Dili makontento kung unsay naa sa ila. Muna dili unthankful sila. Usahay mo complain ang ano man iya dako lagi ako gamay. Lago ako lagi iya dawat gargalo ako dili lagi. Ano lagi siya dato lagi ako pobre lagi. No, many people today so on they're complaining because usaman wala sila gitawag ng pagpasalamat sa Dios. Verse number 18, tawag Bible. Verse 18. Ako mobayad sa akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Sumpay, karon diya sa tanan ang iyang katawan, verse 19. Diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, diha sa taliwala kanimo o Jerusalem, pagdayeg kamo sa Dios. Now praise ye the Lord. What a blessing. So good sa verse 12. Ingon ni David diya unsa man ako pili ibalos imo Lord. Ingon sa diya sa tungod sa akong naangkon nga kaluwasan, not only Lord nga angkon akong kaluwasan, ang akong mga panaad, akong gituman, and Lord, kung maabot ang kamatayon sa kanya, mag-adto ko sa langit, and the Bible says sa diya, nagpasalamat ko sa imo, Lord, and verse number 19, in the courts of the Lord's house, na ako sa balay ang puanan, Lord, nagasimba ko sa imo, Lord, of those things, igsoon kung imong tanawon, mauna ang mga benepisyo na imong nakuha sa Dios. Those things are the benefits tungod sa Ginoo nga maayo kay sa imo. Now, pangutan na tonight, are you saved? Say amen. Amen. Are you blessed by God? Say amen. Amen. Na-experience ba nimo ang gahom sa Ginoo sa mga kinabuhi? Yes, say amen. Amen. Pangutana, kung sa imo pwede ibalik sa Diyos? Kung sa imo pwede mapalo sa Ginoo? If you are saved tonight, you have Christ in your heart, naata gitawag ang pangapanaad sa Ginoo. You say thankful ka sa Ginoo. You experience the power of God. You experience sa mga butang nga makaingon ka nga ang Ginoo ra gyud makahimo niya. Nakabalo ka nga Dios ra gyud makahimo, but the question tonight, mao ni ang title sa inside verse number 12. Kung sa Bible the verse 12, what shall I render unto the Lord? Now ayo ko tanong tapada unsa kay iyang ibalos no? Unsa kato iyang ibalos dili unsa imong ibalos sa Dios? Unsa ang imong ihatag sa Dios? What shall I render unto the Lord? Number 1, kita magdugay because of time. Number 1, what a blessed song this morning. Brother Bobby speak to us about sa itong itawag na about sa igsoon sa mga tao, okay? Sa pagkahimugso ni Christ na ay grupo ni Herod, na si priest, and then na ay mga wise men, na ay mga high priest, and also na gitawag na mga wise men. And I'm talking about Brother Bobby, yan na-topic kanina about render our lives. So that's why, unsa yung pili ibalos? Dispatch sa pagkamaayo sa Ginoo nga until today buhi pa ka, until today nakaginhawa pa ka, until today naapa kay gitawag nga kusog, nakatrabaho ka, nakaadto pa ka simbahan, despite sa mga benefits sa mga angkon sa Dios. The Bible says,
What shall I render unto the Lord? Number one, kung sa may pwede mong ibalik sa Ginoo. Number one, life that honors the Lord. Ang pwede nimong ibalik sa Ginoo, ikson kinabuhi nga nag-honor sa Dios. Kinabuhi ko sa din ang Ginoo malipay, kinabuhi ko sa din ang imong kinabuhi mo ay makitaan sa Dios o pinaagi sa imong kinabuhi ikson daghang tao panalanginan. Always remember, the best thing to render to the Lord is a life that always honor to Him. Kaya mo kinabuhi ba? Paminaw, sa diha ang nawas ka, di na imuha. Ayaw na pugsa mo galingon nga ikaw magbuot sa mga galingon. Kaya naman sa diha ang naluwas ka, iya na ka sa Dios. Mauna kung naa kay pwede ibalo sa Ginoo, kung naa pwede nga i-render sa Dios, kung dili ang imong kinabuhi. Kinabuhi nga saman, always nag-honor sa simba sa Ginoo. Dili lang sa simbahan. Alive na dili lang sa church, alive ko sa din every day. Ang makitaan sa Ginoo imong kinabuhi nga siya ang ginauna, siya ang gina-honor sa atong gitawag nga kinabuhi. Alive that honors the Lord. Mo na atong pwede ibalik, mo atong gitawag igsoon, nga gitawag na posible nga ihatag balik sa Dios. Ang imong kinabuhi tonight, if you are saved, you are part of God, you are sa side of God, ikaw nga iyan ka sa Dios. And you know what? Sa atong kinabuhi, usa lagi pwede ito buhaton. Sa imong kinabuhi karon, mark this, if you are saved, dapat na gitawag na self-management. I-manage mo kagalingon ba? Di lang na magpataka-pataka lang ang decision, magpataka-pataka lang ang kusay buhaton, hindi mo nga buhaton diya, kasi wala na kapahimaya sa Diyos, pero imong ginahimo, kung ano kakamali, to you try to do, na paminaw igsoon, dapat as a Christian, as a believers, kung naaman tayo iuli sa Ginoo, dapat na tayo tawag na self-management. Kapag ka sa kumpanya, kung maayaw mag-manage, gwapo ang dagang siyang tawag ng kumpanya. The same thing with us, ikaw may nag-manage sa mong kagalingon. Yes, many times, nakadaong ka sa pulong sa Diyos. Yes, ginabadlo ka sa pulong sa Diyos. Pero ang pangutanag, yung sa mo na. Imo ba nang i-apply sa kinabuhi? We need to have a self-management. Ibig sabihin, every day, dapat naatay tawag na personal daily walk with God. Napaminaw, Ikson. Ang Kristohanong, dili lang sa tawag na nagitawag ng mga set of the lips. Mo na yung pagtuo, ay hanimin, ay ngana mo pagtuo, ngana mo belief. Yes, maybe your beliefs are right. Maybe you are nakasakto ka pagtulungan, nakasakto ka pagtuo, pero kumusta ang iyong paglakaw sa Diyos every day? How's your walk with God every day? Kumusta? No? Personal daily walk with God. Na ang atong kinabuhi kung dili lang wala nagamatter sa Christian life, kung unsa atong mga pagtulungan, unsa atong pagtubat, nagamatter na, kung unsa ka ka-close sa Diyos. Common ang tuwig. 2024. Totala daw ang adlaw nga wala ka ba sa Biblia. For almost 365, 56 ka adlaw. So siya daw, pila ka adlaw wala ka ba sa Biblia, wala ka ampo. Or bilang nga po, kung pila ka times nagbasa o Biblia, kung nagbasa, kung itanag-ampo ka na sa Diyos. Mana? Pila? 300? Pila? 250? Kumusta? Kumusta imong personal daily walk with God na igsoon? Wala ka matter kung faithful ka sa church, wala ka matter kung unsa ka maayos sa pagkanta, wala ka matter kung unsa ka magwali sa pulong sa Dios, naga-matter na nga unsa imong paglakaw sa Ginoo every day. Kapag ba ka anong may purpose ang church? Ang church always nag-remind si mo nga wala ka sa simbahan. Pwede na mo kauban ang Diyos kada adlaw. Before ka mo bangon sa adlaw, bumasa ka sa iyong Bible, muampo ka, and that day, kauban mo ang Diyos. Subo lang kung minawag ng soul ng mga Kristohanon karon mailang sa simbahan. Mubitbit og Bible, maayo kayo kay Biblia, mutuon sa Bible sa simbahan, nindot kayo forma, pero pag abot sa balay, wala may kalaihan sa kinabuhi. Pag abot sa mga trabahuan, wala may makitaan nga Kristohanon. Pag abot sa eskwelahan, wala may makitaan nga Kristohanon na magsuot for 3 years na ang nga church. Kumusta ang imong kinabuhi? Nganong nag-repeat ka? Nganong na mga pagsulay ang mo na kaya? Nganong nahimo man nga natintal ka? Una-una kaya naman, layo ka sa Diyos. Pwede ka mahimong luwas na layo ka sa Ginoo. Ano man, wala ay personal devotion sa Diyos. Mabago tuwig na. Next week, New Year na po. Bago na po tuwig. Kung sa kaya pwede na mong balo sa Ginoo.
Unsa ka pwede na mahimo sa Dios? Wa ta kabalo unsang adlaw, unsang tuiga mabalik ang Dios. But you know what, igsoon kung imong tan-awon, we need to have a personal daily walk with God. Dili lang siya igsoon na tumutubo lang, sustorya lang. Pag imo na siya ma-experience every day, kabalo ka igsoon ang imong kinabuhi, mahimo pa yung panalangin. Kung karon nga tuwig panalanginan ka sa Ginoo, kung imo na ipadayon unto next year, mas makalanginan pa sa Ginoo imong kinabuhi, mas mo improve pa imong Christian life, mas daghan pa kang mahimo para sa Dios. Why Christians wala mahimo para sa Ginoo? Tangi naman, luya ang ilang gitawag Christian life. Kanang luya man, kay wala sa like personal daily walk with God. Kung ba igsuon, ang Ginoo dili lang siya gusto nga Domingo lang sa imong simbahon. Ang Ginoo gusto niya every day simbahon mo siya. Kung ba igsuon, kaning mga wali diri, bulong mo ni sa Ginoo. Kung ba ka sa balay, pwede mo ka mawalihan. Tumutuon ka, mubasa ka sa pulong sa Ginoo. Mo surrender ka diri, mo after sa service, mo forward ka diri. Sa balay po, pwede ka mo forward. Sa diha, nakasabot kasi mong ibasa, sa diha, ang Ginoo nag-istorya sa pinaagi sa mong kasing-kasing, luhod dayon ka, istorya din ka sa Ginoo. Kumbaga, igsoon, mauna ang pinaka-importante sa itong ginawag ng personal daily walk with God. We need to fellowship with Jesus. Every day, kailangan natin fellowship sa Ginoo. Now look at Abraham. Si Abraham, nang nita siya pamaagi, makahimo siya altar. Para lang yun makasimba sa Diyos. Para lang yun makaampo niya sa Ginoo. And you know what? Ang awang kinabuhi ni Abraham, nindot kayo. Study and read daily, regularly. Ang Bible was out and daily, regularly. Dili lang siya panagsa lang, but you know what? Importante, regularly, basahan ng pulong sa Ginoo. Na igsoon, we need to have what? Self-management. Tara bang imong life ba? Tagaan mo ng sakto nga manage ba? Every morning, pagbugtaw sa imong mata. Okay? Usahay kanong dili kayo, kanong gubot imong kinabuhi every day. Tungod kay walay self-management. Pero kung nakaset na igsoon, every nakakitawag na self-management, every morning, alas 5, mamata na ka, bago na ka alas 5, di pa ka malungag, di sa ka maligo, di sa ka mag-ilis, alas 5 sa buntag, imo din isip imong oras, alas 5, alarm ka alas 5, mubasa ka sa Biblia, muampo ka. And after barag mo lang buhatan na nimong buhaton. Kaya you know what? Kailangan na siya practice. I-try 1 month. After 1 month igsoon, kailangan imong buhaton continue na. Kaya lang ka every 5 o'clock kung bago lang ka, mampo rin ka, mabasa sa Biblia. Kaya naman nasanay na ka. Pero kung wala kay self-management, kana imong first day of the morning, di mo mahimo. Siguro mahimo for pila ka adlaw, kung di mo na i-consistent, malinta na gid mo na. And you know what? Ngano na yung mga problema maabot? Nga usahay po bukat kay nimo tungod kay dili kay sakto at dili lig-on atong gitawag kinabuhi nga personal tungod kay wala tay personal daily walk with God. Now, maybe karon na tuig pakyas na. Kanin dili pakyas no. Wala magituig nga perfect ato ang gitawag nga Bible reading ang atong prayer life. So why not mag-promise sa Ginoo karon? Why not mo surrender sa Ginoo? Why not mo ato na ibalik sa Ginoo ang kinabuhi nga naga-honor diha sa Dios? Life that honors the Lord. What a blessed exalt tonight. We are saved. We are going to heaven. We are bound on the hell. Ibig sabihin na tinawag eternal life. And you know, so your life is for the Lord. Ang imong kinabuhi iyan sa Ginoo. That's why gamitan na to honor the Lord. Number 2, because of that magdugay. Number 1, what are renderings to the Lord? Number 1, life that honors the Lord. And number 2, treasures and time. Ganina imong kinabuhi nga ma-honor ang Ginoo sa imong kinabuhi. And number 2, ang imong kabtangan o ang imong oras. Kaoblihan, Matthew chapter number 19, verse 19 down to verse 21. A familiar verse, siguro kadungog mo ani. Babagian karon kadali. Matthew 19, verse 19 down to verse number 21. Number 1, life that honors the Lord. Kung sa imong pili mabalik, siguro kinabuhi, okay? Kinabuhi nga always mahimaya ang Ginoo, kinabuhi nimo nga always malipay gyud ang Dios, okay? Mao na ang pwede mo mabalik sa Ginoo. And that life will be a serving life. Number 2, treasures and time. Verse number 19, verse down to verse 21. Ako basahon diri, lantawa lang sa mga Biblia. Matthew chapter number 19. Matthew chapter 6 diay. Chapter 6. Matthew chapter number 6, verse 19 down to verse number 21. The Bible says, tanawa diya, in the Bible, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt,
and there were thieves break through and steal. Verse 20. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and their thieves will break through nor steal. Verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Exodus verse 9, the Bible says, ayaw pagtigom o alang sa inyong mga kaugalingon o mga bahandi dinhi sa yuta. Diin ang nanunugba o ang taya nagadunot o diin ang mga kawatan mulungkab o mukawat. Verse 20. Apan pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon o mga bahandi sa langit, diin walay nanunugba ni taya nga nagdunot o diin ang mga katawan, mga kawatan dili mulungkab ni mukawat. Verse number 21. Kay diin ang inyong bahandi, dito usab ang inyong kasing-kasing. Now so the Bible says, for where your treasure is, there will your heart be also. Number one point, life that honors the Lord. Number two, give your what? Your treasures. Ibalik sa Ginoo. Balag gamay, as long as faithful ka nga nagaulit sa Dios. Ay pastor, piso lang man akong tithes. Dili man liguro ano sa Ginoo, dili maski dos, maski mag 50 centavos na, maski mag 25 centavos na, kung iya na sa Dios, iulit sa Dios. What I wonder, wala man tay million, wala man tay thousand nga pili mabalik sa Ginoo, pero sa imong gitawag nga faithfulness dira sa Dios. Nga naa tay matinumano na kasing-kasing, naa kay kasing-kasing nga motuman sa Ginoo, whatever kung unsa ang iyang pagsugo sa imo, na always remember igsoon, that kind of faithfulness igsoon will be a great treasure na atong mabalik sa Ginoo. Always remember, treasures and time, ang imong panahon sa Dios, no? Ang atong gitawag na kinabuhi sa atong time na atong ginahatag sa Ginoo. Pila man ka oras imong ginahatag sa Ginoo every day. It will refer sa verse 1 ganina, atong number 1 point, ang imong time sa Ginoo, it's every day, not only every Sunday, but every day. Now, ang Bible says, set your reflection on things above and not things on this earth. Nang magtigong tagbahandi igsoon dito sa langit o dili sa itong itawag nga kalibutan. Kaya naman, sa Bible dili, ang mga butang sa kalibutan na ay ok modunot, na ay taya na ay tawag nga taya nga mo taya, and then na ay kawatan nga mukawat. Okay? Mo na usahay no, kung usahay ganito itawag nga pagkakwartahan, makulbaan daw usahay kay kung natay kwarta kasi kawaton, no? Basi og lungkabon or basig mataya or unsa ba diha. But good thing igsoon as Christian and believers, the Bible says we need to render our treasures and time to the Lord. So remember igsoon, whatever kung gamay man na or dako, mao na atong dapat ibalik yun sa Ginoo. Unsa may mga butang nga pili mo ibalik sa Ginoo tanay. Number 1, ang imong kinabuhi nga nag-honor sa Dios. Number 2, treasures, mga kabtangan nga naa sa imo. Dili man gyud na kay daghan, but I believe this, ang imong gitawag nga treasures o ang imong panahon sa Ginoo, ang imong faithfulness sa Ginoo igsoon, it will be a blessing sa atong gitawag nga Dios. And number 4, number 3, tama tong gagawin sa time. Ito ang Biblia, Luke chapter 14. Mama na kani, we'll finish this. So taas-taas na walihan ni pero nawala mga uban kay na-erase man gud. Burnout ba? Kung i-type nga mga mensahe, nahurot, na-erase wala na save. Burnout man. So dili na ta, dili natin dugayon. Chapter 14. Verse 16 down to verse 24. Dili ko mahuman. Number 1, life that honors the Lord. Number 2, treasures and time. Mga bahandi nimo ato lang ipagamit sa Dios. Amen. Imong kwarta ipagamit sa Ginoo, ang imong kinabuhi ipagamit sa Ginoo, ang imong time and also ang imong talent ipagamit sa Dios. And number 3, Luke chapter 14, verse number 16 down to verse 24. Ato masahon sabay tanan para makuha nato ang context, ang itawag na mensahe sa kaning pulong sa Ginoo. By the way, sa kanina time, ang nag-istorya ani si Jesus Christ. Okay, sa Luke chapter number 14, it will speak about si Jesus Christ ang istorya ani. Atong basahon tanan sabay-sabay nana sa amen. Para medyo dili pod mo katulugon diha, no? Pagdili na ba yan? Kasi tiyong-tiyong na mo ba? Okay, verse 14, okay? Andam, ready? Verse 16 down to 24. Andam, ready, start, begin. And he would and made many, verse 17, and sent his servants to supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Verse 18.
Verse 19. Another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee have me excused. Verse 20. Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in there the poor, and the maid, and the halt, and the blind. Verse 22. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Verse 23. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and the hedges, and compel them to the inn, that in my house be full. Verse 54. For I say unto you that none of these men which were bidden shall taste my supper. Naigsuon sa kanilang istorya, if you try to understand this, it's a parable of a great supper. Na ay usa ka boss, usa ka Lord, usa ka Ginoo ni nga naghanda siya dako kayo nga kumbira. O mga tunang tali kumbira ni siya. Okay, dako kayo nga kumbira. Unya, gibang-invite niya ang mga tao nga iya mismo mga makaila ba. Iya mga kaila, unya usa man tong mga kaila pud niya kay libat-libat man. Okay, ang una diha ingon sa verse number sugod sa verse 17. And sent the servant, gibalakaw yung servant niya, and supper time to say that them that were bidden come, for all things are now ready. Diyan tawagan na itong mga bisita kay okay na, handa na, naganda kayo naghanda na yung pagkaon, prepare na kayo rin, ipakaon na sila, tawagan sila. Verse 18, nanawa ko sa inyo niya, verse 8, and they all with one consent began to make excuse. And the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs to go and see it. I pray thee, have me excuse. Unang mag-invite sa iyang gitawag na friend. Ingon sa address ako, Lord, kanang naapa ko yung atuan, naapa ko yung itanong, okay, isa diya nga, this person said to him, I have bought a piece of ground, I must needs to go and see it. I pray thee, have me excuse. Verse 19, mga nagyapon, another said, nanapo yung sa invite, I have bought 5 yokes of oxen, and I go to prove them, I pray thee, have me excuse. In the verse number 20 na po, another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to the servant, Go out quickly into the streets of the lanes of the city, and bring it hither the poor and the maimed, and the halt and the blind. Now, naitulo ka tao, invite ang young servant. Ang naganting rason, ang usa, Lord, naapoy tanong dito, dili mabiyaan, kailangan bantayan. No, pwede na doon nabiyaan nung ta, kaon, dagdag, mga kaon. Ang ikaduha po, nirason po siya, verse number 19. Ingon po siya nga, nakapalit siya og 5 ka, tawag nga, yuguhanon nga baka. O niya, aya ang tuon dito, kay iyang, ang iyon na, alang tawag nga, maato siya para ibantayan ba? Mo nga po rason. Ikatulo po nga, ingon siya nga, Lord, bago kuminyo, Lord. Karang dili pa ko pili mo ato kay bago ko minyo sa kasawa mag-ano sa amin mag-honeymoon sa amin. So naay rason karon kini balik ka servant niadto sa iyang gitawag nga Lord. Okay, wala sila. O sige tawagan tong mga pobre. Katong mga pobre, katong mga maid mo sa maid, katong mga halt and the blind ang mga buta, mga bakul, okay? Tawagan sila. Maote pa adtuwa diri. And in verse number 2 in sa Bible 22, tawa. Ingon sa Bible, o ang sugoon ingon, agalon kini nabuhat sa sumala sa imong gisugo o aduna pa ilawa na pagbibakante. Gi-invite na mga pobre, katong mga buta, katong dili mga karangan ba? Katong nay bakol, nay main diri. Ay sa Bible ligsoon, daghan sa gibang-invite. But in sa Bible ay pungkol, nay kabos, nay bakol o nay mga buta. Na-invite ayon ang sugo, Lord. Bakante lang yapon, Lord. Dagan niya magpakante. In verse number 23, o ang agalon ninyo ito sa sulugoon, adto sa gawas, nga sa dagto nga mga dalan o sa kural, o pugsa sila sa pagsulod, aron ng akong balay mapuno. Na igsuon, unsa may pwede ito ibalik sa Ginoo. Wala ba ka unsa? Souls of men. Prutas. What I render unto the Lord. What shall I render the Lord? Number 1, life that honors the Lord. Number 2, treasures and time. Number 3, souls of men. Always remember, sa imong kinabuhi, you are saved to serve. Always put on your mind, giluwas ka sa Ginoo, gibutang ka sa place kung asa ka karon, kay gusto niya ang mga tao nagapalibot niyo
maluwas. Yes, mingon ka, Pastor. Ang akong gipang-invite na may mga rason. The same thing with this Lord. Na apoy mga rason. Ay, Pastor, dili man ni maka-adto sila kay naamay na po kay ilang reliyon. Diyos ko lang po sila, Pastor. Ay, Pastor, yes, maybe they have many excuses, but always remember, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Amen? Always remember, son, nga ingon sa niya, okay, kung wala may mga tao, minaw si mo, adto sa ibang lugar. Pangita atong mga pobre, mga kabos, katong mga bakol, katong mga walang-wala yun, katong mga buta, pangkwaa to sila, katong mga gitawag igsoon nga, ingon nila mga pungkol, pangkwaa to sila, mga pasudlad rin. Pag ingon sa Bible, sa diha nag-invite ng mga bakol, pungkol, buta o pobre, nakalingkod na, ba't ingon ang servant Lord, nakapag-epon bakante, unsay napasabot diya, ang kaluwasan igsoon sa mga tao, still, daghan pag mga tao wala para saved. Kantawa atong mga bangko, daghan bang mga tao nga wala pa nakaangkon, susama sa imong nakaangkon, na mga tao pa nga wala ka-experience sa imong na-experience, nga naa na kay Diyos imong kinabuhi. Look at the chair, yung dapat yun. Ibig sabihin, daghan pag mga tao, daghan pag mga kalag, nga pili makabot, surasway, kung naatay pili ibalik sa Ginoo ang imong kinabuhi nga maka-order sa Dios, ang imong treasures, ang imong time, but the best thing nga imong ibalik sa Ginoo, prutas nimo. For 3 years, dapat na mamunga igsoon. For 3 years, dapat naatay madalada sa Ginoo ang kalag. Naanay mga tao nga masave, naanay mga tao nga nabaptize, mga tao nga nipalo sa Dios, mga tao nga usaman nangalagad na sa Dios. Mauna ang pinaka-importante, souls of men. Because of the voice of the master igsoon, the order must be obeyed. Ang ingon sa master, do, lakaw lang dito. Sige, pangitan lang dito. Na igsoon, always remember this, na atay command, gikan sa Dios, o ang command niya, go! Lakaw lang. I'm against for those pastors na nagawali every day sa mga street preaching. Dili ko against anak, makatabang na siya, nga makalong ang mga tao sa itawag na pulong sa Ginoo. Pero kung baka igsoon, ang pinaka the best buhaton is go to house to house. Soul winning. After soul winning, kapot o kalag, sangyo sa mga balita. Kung naay mga tao nga mo dapat, maayo kung wala man, okay ra gyapon. Kaya ang Ginoo may bunuhas. Igo ang mga mudala sa kamatuoran. Igo ang mga mudala sa mga butang igsoon. Kung sa diin igsoon nindot kayo pulong sa iyo. Israel compel. Ingon sa Bible, the word na compel igsoon. Na word igsoon nga daghan pag room nga bakante. Despite na ipatawag niya mga tao, but you know what? Tanawa verse number 22 diha. Ayun ang Bible. Verse number 23. O ang agalon na ingat ko kaniya sa lugoon. Nga sa paggawas, nga sa dagko ng mga dalan, o mga kural, o pugsa sila. Na, maulang yun eh. Kung pwede na pugsa na itong mga labuas, no? Hectag PC ba? Or, kung pwede lang, TO na, no? 45. Saman, mudahaw ka sa Ginoo dili. Kung pwede lang ginawa. Buhato na to. Pero ingat sa Bible, dili, pugsa sila. Ingat sa verse number 22. O ang sulod, verse, yun siya. Verse 23, o ang agalon na yung kaniya sulugon nga to sa gawas nga to sa dagko nga mga dalan o mga kural o pugsa sila sa pagsulod aron nga ang akong balay mapuno. Verse 24, kay ako mag-ingon nga kanimo nga walay usan ni atong mga tawhana nga gipanggapit ang makatilaw sa akong panihapon. Na igsuon, it will referring suon tonight the souls of men. Okay, na ay gitawag nga sugo ang Dios, the voice of the master. Go. Lakaw lang. The order must be obeyed. The go. And also igsoon. Nadiri, the value of man's souls. Ang value sa igsoon sa kalag sa tao. A vacancy for the missing. Na ay mga bakante nga mga bangko na dapat manituran sa mga tao. Dalas, because there are victory sa itong tawag igsoon nga mission. Na always remember igsoon. Muna paman ako. Treasures, life that honors the Lord. Treasures and time. And number 3, souls of men. So I challenge everyone for conclusion. What I render unto the Lord. Unsa may atong pwede nga mauli or mabalik dira sa Ginoo. Yes, the life that honors the Lord. Number 2, imong time, ang imong treasures. But ang pinaka-importante igsoon, kaning word nga what? Souls of men. Kaya gitawa igsoon nga prutas. The fruits. Always remember, ang prutas sa Kristohanon sa gani, Kristohanon po. Ang gani kang prutas, kato yung nag-stay ba? Na kato nag-stay yun,
Iwan-iwan na kay-invite pero wala nag-stay. Maybe wala tayo nasabtan kung unsa man ang dapat nga plano sa Ginoo silang kinabuhi. But ayaw ka-discourage, no? Kung natin na-invite, wala na padayon, okay lang. Invite na buglain. Okay, so, I know, na mga excuses, na mga rason, but don't stop inviting people. Don't stop reaching people. Don't stop sa pag-abot sa mga kalag. Like soon, we can do more. Keep reaching the lost. Our work is not yet finished. Ang atong trabaho, wala pa ginahuman. As long as napatay kinabuhi, as long as naginhawa pa ta, as long as wala pa kasalugnanan, as long as nga naa pa kay kusog, we need to render our lives dila sa Ginoo. Men, souls of men. Muna yung pinaka-importante iksoon, kalag sa tao. And you know what? My prayer this coming New Year, that many more souls na maluwas pa yun. Ano ko, Lord? Give me burden. My prayer is coming that kumabot na ito, Lord, use me, use us, Lord, nga daghan pang tao nga maluwas. So far, kung iyong nakitaan ang simbahan, siguro wala ka nakita nga mag-struggle ta. Pero throughout the week, we've struggled. Di lang financial, but all the mga members po nga nag-struggle po. And most of our members, nawala na. And maybe kailangan kinsa na mawala. But the good thing is, ang Ginoo na nalugar. One of the things na ma-amaze ko sa Ginoo kay usahay, dili maging malikayan. As a pastor, sakit man gyud para namo nga naay mawala ba. Grabe imong invest, grabe imong panahon niya, ipanikapoy mo mag-grow siya, and then later lang, abot sa panahon nga tungod lang sa mga opportunity siguro, or maybe na mga butang nga nakapabago sa iyong nahuna, and then this na. One of the struggles sa mga is nga mananay mawala na members. One of the struggle. But you know what? Even this struggle, pero ang Ginoo naghatag ng other more to encourage us. Siguro nakita niyo itong mga bago nga new converts, gikan sa Lot, kaning mga tawhanan ni wala sila karon because of kanigamo sila kay para sa mahatag ugma. Ana ko ayaw na ninyo na tawagin problema ang ugma. Ang ugma gi-provide ma-provide na sa Ginoo simple lang sa ta. Tapos so dagiti pa so maulaw gyud mo adto ang mahatag. Ang isa kaya ato rin dalagkal. Yeah. Pastor, dala na daan kay kung hindi ko makasimbaron kay amo to batay man ang uling para napagay mahatag gyud ugma. Magsaka ko makasama, may awag kung mahumalig sa'yo para makapig mo sa party, wala blessing. Kaya bang naatay ginaabangan nga kalipay ug mao ni ang pinakanindot nga pinaka the best nga kalipay son is you see people growing in the Lord. Kana bang despite sa ilang kapobrehon, kawadon, pero ang ilang kinabuhi sa una pobre na ganit sila, napagay sila mga problema sa pamilya, pero grabe, kato sa tanan sila, mga puro mga palahubog. Luoy kay lagi ang ilang income na manaka og lubi, manunot. Wa ato ginagbahin sa tanduhay og tsuktong. Kaya para lang gyud nga para pag-augma na nalapos na kusog. Pag-aawa mo sa Ginoo, sa diya ang sadal ng kaluwasan, ang ilang kusog karon naa sa Dios, wala na sa ilim nun. O ano ko ba, Lord? Salamat kay namin nangawala. At least dili ko malis-galis baka muundang tungod kay ipakita nimo sa kuha kan daghan pagring tao nang kinahanglan. Mo ta sa Bible, the seats are vacant pa. Wala gyud rason nga muundang ta. Amen. We can do more. By next year, maniklamon pa gyud ta. Nga dili lang ani ang kadaghanon sa tong gawad nga members, but managan pa gyud. Sa ato nakita, first year ang atong attendance 30 to 40. Ala ko Lord, basta pag yung mababa pag Lord ba. For blessing you guys, dapat mo 40 to 50. Karon third year na ta. We run about 60 to 65 to 70 every Sunday. Ala ko Lord, tinuod juga nga Dios. Naa may nawala, pero daghan og ipuli. Siguro kapag nangawala, I don't know what the reason is, pero I'm trying to taga-ampo gyapon ko nila. Wala gyapon ko wala dili gyapon close akong kasing-kasing nga din sa makabalik, but I pray, Lord, makabalik sila, Lord.
Punta, welcome pag-apon sila kasi nga mabalik sa simbahan. And we are so excited nga mamalik. But I believe igsuon, the greatest gitawag igsuon nga tiyo masabtan is bringing souls to the times. Karon tuig, ato ning buhaton, no? Una nga butang, ang mga inabuhi nga sakto tubangan sa Dios, mga inabuhi nga kanang dili kanang hypocrite ba? Nakabalo mo kung saan ang word nga hypocrite? Ang word nga hypocrite, may ka kanang atubang. Kanya pagtalikod di ay mura ka ganang ano ba? Wolves ba? Kanang bara kasimbahan nga pagabot mo sa balay di ay murag di man makit-an kung presuhanon baka usap ano hypocrite na pagpanginabuhi ba? Dili kabalo ka usay tama usay mali pero ang pagabot sa lugar nga wala kasimbahan ang mga pili katong mga mali. Murag nga na god dili man gud nga ang presuhanon kinabuhi. Kung gusto ka mahimaya ang Ginoo sa mga kinabuhi, himua ang gitawag nga tama atubangan sa Dios. Dili na tama sa mga pananawa. So simple tama sa imong kanan pero mali sa Dios. What I mean is buhata ang butang nga tama atubangan sa Dios. Bahala og sakit, bahala og kapoy, basta ang Ginoo mahimaya. Ikaduha, your treasures and your time. And last, while mag-ampo ka, mautin na ako sa itong Wednesday, anong wala tayo prutas, anong wala tayo gitawag nga tawag wala tayo madalas simbahan because we have a lack of prayer. Huwag kita kampo agad. Muampo man tag provision, Lord. Kani Lord, i-provide ni Lord, dagay good health, Lord, dagay wisdom, Lord, dagay good knowledge. Niya, i-provide sa Ginoo. Okay man, i-provide sa Ginoo. Pero try ka makanaw kalag. Try ka ngayon kalag sa Dios. Tagaan ka. O kana ang kalag, mauna imong prutas, mauna imong matabangan, nga mag-grow spiritually o mahimong panalangin ang kilang kinabuhi. So always remember, son, what shall I render unto the Lord? Number one, the life that honors the Lord, your treasures and time, and last is the souls of men, or ang atong prutas. Yung sa Bible ito, we need some more fruits to remain. So mag-pray ka, let us pray, every head bow, every eye closed, let us pray. Father Heaven, Lord, salamat once again, karon Lord God, na gabi, imong gihatag kanamo Lord, nakaduhog na tubis imong pulong. Lord, karon nga gabi, Lord, wala mi kabalo kung unsa among ibalik throughout the year. So good Lord God, sa January 1 last year, hangtod na Lord God, pahuman na ang tuig. We don't know Lord God what unsa among buhaton Lord. But Lord, whatever kung unsa man ang nadunggan tonight, it can well place in our lives. Lord, help us surrender our lives. Surrender our lives, Lord. Help us our life, yung mga honor ka Lord God, mag-glorify ka sa among kinabuhi. And Lord, help us to render our treasures. Render our time dira sa imo. And the last Lord, I pray katabangan din mo Lord, nga mudala ni mga kanan, dila Lord God sa imong gitawag nga gingharian. Help us Lord to be used na mahimong panalangin Lord God ang among kinabuhi. Despite Lord God yung pagkamaayo sa among kinabuhi Lord, mao gid ang among makaya nga mahimo Lord. It will bring us to glorify you in our names. We love you Lord in Christ's name. Amen. Ito ko sa ulo.